Where are we going? We're going for maybe Sophia's medicine. Sophia's allergy is not getting better. Yeah. And just now she just ate peanut. And can you show us your swollen lips? Somebody bit Sophia's lips. It doesn't look swollen, it's from inside here. It's inside the swollen, yeah. So I said like be careful because your allergy triggers also from different source of food. So before she did not have this allergy from peanut, but now I don't know why. So yeah, but we have a very beautiful day today. It's 5 o'clock in the afternoon, pero pag talagang spring na ay talagang maagang lumalabas ang araw at late na lumulubog yung araw. John Tin Chavez, ito yung croissant dito. Yung my flavor, it's $29.90. Sabihin na natin 30 koron. So around 60 pesos sa Pilipinas. Okay? Ito naman 17.90, sabihin na natin 18 pesos, 18 koron. So times 2.4 mo lang. So 60, 64, 65, ganon. So mura yung mga tinapay dito na ganito dyan kumpara mo sa Pilipinas dyan na nakita ko yung iyong vlog na yung croissant ay 90 pesos ang presyo. So mas mura rito ng 20 pesos or 15 pesos sabihin na natin. Yan. The same that ito yung mga chocolate croissant ganito. So tingnan mo dyan 30 koron lang. So multiply mo lang sa to mga 2.4, so 64, 65 pesos. So talagang sobrang mahal ngayon sa Pilipinas dyan kumpara mo dito. Europe na to rito. So ang tinapay talaga dyan sa Pilipinas ay sobrang mahal. Ito yung pinaka masarap na tinapay nila dyan dito. So nasa 120 pesos ang bawat isa. O yan o, 60 koron. Ito din mga masasarap na tinapay ito. So I'm just showing because in Philippines the bread is so expensive. And this one kulach, yan 42.90, sabihin mo na 43. Yung ganito kalaki na kulach, yan sobrang sarap. Diyan ako sa kulach tumaba rito. Nung pagdating ko rito sa Czech Republic, I was only 72 kilogram. Pero ngayon mukhang aabot na ako ng 77, 78 dahil sa kain ng tinapay ng Czech Republic. Talagang masarap silang gumawa ng tinapay dito. Yung donut nila sobrang mura din. Ito oh, yung ganitong donut, it's 10.50 koron. Multiply it by 2.4 lang. So yan ang kalalabasan. Mga itong donut, talagang murang-murang itong donut. Kaya lang yung asukal nito masarap nga, pero talagang yung sugar natin, lalo na hindi naman tayo pabata, kaya ingat-ingat sa mga sugar natin.
So kung maalala nyo, ang may kaibigan tayo sa Pilipinas, si John Tin Chavez, kay Cons John TV official. So nakita ko kasi yung vlog niya about sa tinapay na vinlog niya, yung croissant, yung mga special na tinapay dyan sa Pilipinas. Pero nakita ko yung presyo, nakakalula. Sabi ko, ba, talagang mas mahal pa sa Europe ang presyo. Ito yung itlog na binili ko noon. Kung matandaan nyo, yung presyo ngayon, isang tray is 233.90 ang isang tray nito. Pero yung nabili ko last week ay 100 koron lang isang tray. So tingnan nyo ang aking na-save. Ang na-save ko is 133 koron, 134 koron. Ang sobrang mahal ng itlog dito sa Czech Republic. Sobrang mahal talaga ng itlog dito ngayon. So 234 ang isang tray. Kaya nung nakita ko na nag-sale sila ng itlog, isang tray is 100 koron, aba, bumili na ako ng, para sa akin, 3 tray ang binili ko. And we found chocolate from Philippines. Yeah, Philippines chocolate. Nakarating dito sa Czech Republic, dito sa Opava. Walang nakasulat kung saan sa Pilipinas ginawa itong chocolate. Basta sa Pilipinas lang. More cacao, 68%. Okay, but very expensive. Yeah, 110. 100 grams. 110. Like 225 pesos. Isa sa pinakamahal na alak dito sa Czech Republic ay alak na galing sa Pilipinas. Tingnan niyo ito. Don Papa. Don Papa. Made in Philippines ito. Ito. Made in Philippines. Don Papa. Makati, Philippines. Yan. Ang presyo is ito. Itong pinakamahal na Don Papa. 1,800 koron. Basta multiply nyo lang sa 2.4. So ito. Kuha nga ito eh. Sale. 18%. Oh. Ito din yung sale. Mahal masyado na. Okay. Napakita ko lang sa inyo na may product din ang Pilipinas dito sa Czech Republic. Yung kahit na yung banana plantain natin na nasa package na, meron din sila rito galing sa Pilipinas. What's that? Cheese from Aminka. Cheese. So I need to go on south Turkey. Okay. But at least yung main food ko rito sa Czech Republic, gaya ng kanin ng baboy, hindi ganong mahal para sa akin kumpara ko sa England or sa Philippines. Mas mura rito sa Czech Republic. Yung ibang mga pagkain talaga mahal na rin, katulad ng mga gulay, yung mga basic na mga sangkap. Kung wala kang garden, talagang mahal na rito sa Czech Republic. Yung sibuyas, kamatis, bawang, luya, mahal na rin dito sa Czech Republic. So kailangan talaga pag may garden ka, magtanim ka ng ganun para bawas gastos kung may sarili kang tanim. So gaya maybe next month we gonna harvest the garlic. When we gonna harvest the garlic? Summer? Yeah. Meron kaming tanim na garlic at saka magtatanim pa uli kami ng mga bell pepper. Pero dito din, every week may makikita ka rito sa Czech Republic talaga ng mga sale. Pag nakikita nyo na umiikot ako, yung mga naka-red na mga price, sale yon, yung ganito. Yan, nakasale to mga chocolate, oh. Sale yan. Ito mga biscuit, naka-sale. Minsan 50%. Kaya kung palakain ka ng mga ganito, bumili ka na nito. O, lahat, oh, halos naka-sale. From Wednesday to Wednesday yan, talagang nagsisale sila.
Kaya pag sale si Hana at saka Sophia, banat bili. Kasi 50%. Sa lahat ng chocolate ng Czech Republic, ito ang pinaka-paborito ko. Margot. Ito, 26.90, kaya nire-round off ko na. 27. Mahal. Mahal yan pag mga ganyan. Ito yung iba, oh, kalahating presyo na. Gaya nito, oh. Okay, 54% off. Dati 65.90 ang presyo. Ngayon is 29.90. Kung palakain ka talaga ng chocolate, ngayon ang tamang panahon na bumili kasi 54% discount. Next week, babalik na to sa dati niyang presyo. Kaya lang iwas sa sugar. Kaya no si Japit Boy. Kaya palagi kong sinasabi kay Hana, kung magkukonsume na ako ng sugar, yung paborito ko ng pagkain, yung kulats nila rito na tinapay. Yan ang kinakain ko pag talagang nagki-craving ako ng sugar. Speaking of bread, meron isang bakery dito sa what's the name of the place, darling? Hradec. Hradec, not Moravici. Yeah, Hradec. This bakery is the one supplying bread in Opava. Not all cafes, but most. We wanna see how big is this bakery and if the price is cheaper. It's not that far. Masarap daw talaga yung fresh na kulats nila rito. So talagang famous itong bakery na ito dahil ito nga ang nagsusupply ng mga tinapay dito sa maliit na cafe dito sa Opava. So gusto kong makita, gusto kong puntahan at makabili na rin ng sample kung talagang masarap yung kulats nila rito. Natikman ko na minsan yung kulats nila, pero iba daw kasi pag talagang fresh na galing sa pugon ang pagkagawa nila ng kanilang kulats. Oh, sige. Is there really like a fresh kulats or it's it's complicated, so I'm not sure if it's gonna be fresh. I think that this was baked yesterday and they're gonna sell leftover. But what I wanna say is if you pre-order, they will make it fresh for you today. But obviously they will not take a order only like the you want 12. You need to have at least maybe over 30. oh, okay. So, like dozens, yeah? Yeah. Like maybe 2 dozens, Yeah. 3 dozens. Because obviously it's a wasting of energy. Okay, we'll see if we could buy some maybe kulats, like 1 dozen, 2 dozens. Yeah, maybe. Yeah, we'll find. We'll see. Okay? So dito daw yung bakery. Nesnib na Vidka. So we'll go up. Second floor. My goodness, if it's closed then we're wasting our time. That's the one, open daw. Yan ang kulats nila, special na tinapay dito sa Czech Republic. Okay, so nakabili ako ng 2 dosina na kulats. Mura dito ng 4 koron. Kasi sa Opava, ang kulats, isang kulats is 29 koron. Dito is 25 koron lang. So mas mura pag dito ka bibili sa main bakery.
Ang nakita nyo na shelves, maliit, pero display lang yon na pwede kang, yun ang mga cakes na pwede mong orderin. Mga birthday cakes, wedding cakes, yung mga pang snacks din. Pero usually, ang mabenta rito talaga yung kulach na masarap na kulach. Kainin natin mamaya. Mahilig lang talaga ako sa kulach, kaya sabi ko, kaya natikman natin talaga yung kulach na from Maine. So, malaki yung bakery, hindi lang pwedeng kuhanan yung bakery. Pero sobrang laki ng bakery nila sa loob. Nasilip ko yung bakery. Pero yung display nila, maliit. Parang makita mo lang kung ano ang kanilang magagawa. So, pwede mong orderin yung cake, kulach, yung mga cakes na rin, right? They bake so many cakes, like small cakes for birthdays. So you can order before na mayroong celebration para sa family. So ito, kulach. Let's go and eat it at home. Ito yung bili ko extra. That's for yourself. For you, if you want. I don't like kolache. No? The flavor? I don't know what flavor is this. That is... Orekobo. That's like orekobi. That's like hazel. I don't know. No, not hazelnut. Like some nut. I don't know what type of nut. Oh, But what's your favorite flavor? all of them. The best of this, when you chew, it's like melting inside your mouth. The best. When it comes to kulach, Czech is the best. Okay.